Sabi nila, Senator Amy, will you still attend ba the rally ng bagong alyansa? Kasi wala kayo sa recent rally, sabi ng isang media. Tapos, hindi daw kayo na-mention by your brother. Will you still be attending? Why not sa alyansa rallies? Papaliwanag ko lang pumasok Yes. ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, nag-intay kami halos kalahating oras. Late po, dumating yung iba. Yes. Hinayaan ko. Pagkatapos no, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko Yung secretariat namin sabi, Ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang muli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Sabi niya, Ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng gable. Pukpukin na ninyo yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Sabi ko, hindi naman. Hayaan mo na. Baka sakaling may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Hayaan natin. Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo, sa katutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako. Ilaban yung testigo na humarap para sa kabila. Si VP Sara, kinalampak ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan Hindi mo talaga alam. So, wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako, kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila. Sila-sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o linagay sa bibig nila. Wala naman akong dagdag. Hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent talaga ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Yun ang sabi ko. Yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak ng gobernador. Sumipot ka naman, lakad natin to. Yun, di sumipot ako. At yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan. Pumunta naman ako. At pinagpilitan. Matagal na rin yung tiis ko Sa totoo lang, nahihirapan ako. Hindi ko nakakausap ang aking kapatid, kundi sa publiko. At maraming humaharang. Eto nga. At napilitan ako magsalita. Tumayo ako doon tungkol sa budget, na walang kakwenta-kwenta. Tumayo rin ako doon sa impeachment. Tapos yung last year, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon Tapos yung AKAP, wala. Napilitan ako magsalita. Nag-imbestiga rin ako doon sa, kung maalala niyo yung People's Initiative. Yes. Yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, napilitan ako kasi wala nang tumatayo. At para sa akin, ilang dagok na sa ating demokrasya mga pangyayari. Hindi na natin pwedeng palampasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Kaya, piisan na lang po, okay lang kung hindi ako binanggit sa rally. Tutol, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong isyung to kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is really the most important argument today. Nagulanta lahat ng tao, pati ako. At hindi lamang dahil ang nakita natin parang tatay o lolo pa na napakahina na at matanda, kinakaladkad, dinaladyan sa kung saan, alayo-layo.
Tayo nga, galit na galit pag Pilipino, hinahatulan sa ibang bansa eh. Bakit Inuwi natin pa. papayagan dito mismo kinuha? Parang ang hirap tanggapin. Kaya, yun, para maintindihan ko, para maintindihan rin nating lahat, tumawag ako ng hearing na walang kabalak-balak manira kanino man.